Ito na, grabe to. Shock lahat just now. Breaking news update sa resulta sa malawakang protesta. Ayan, itang ating ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Balitang Pinoy TV. Okay, at ayan, yung rally, video. No? At itong vlog na ito ay special edition po itong vlog ng Donmar TV sa mga nangyayari kanina sa rally sa Luzon, no? Saksi po tayong lahat kung ano ang mga nangyayari. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Nagkaroon po ng iba't ibang parte ng lugar ng ating bansa na nagrarally. Nandoon meron sa Luneta, Mindiola, may nangyari sa Recto, may nangyari sa EDSA Shrine. Ang dami po, no? Ang daming mga nangyayari kanina. Hindi nga ako nag-upload eh. Kasi instead na mag-upload ako, nakafocus akong ako din, hindi ako nakapag-upload nun. Nakasubaybay po ako sa mga series of events. Hindi na nga ako makapag-upload, hindi ako makapag-vlog kasi minonitor ko ang mga pangyayari. I don't want to miss any single mga nangyayari, no? Merong mga bata na nadakip at meron rin, ito yung pinaka sad, no? Alam nyo, masasabi ko, this is the saddest day sa Pilipinas, no? Aside nung nalungkot po tayo sa ginawa nila kay former President Duterte, this is one of the saddest day sa Pilipinas sa administrasyong Marcos. Kasi po, I don't know it is not yet confirmed, but nagkaputukan kanina at di umano meron raw nabawian ng buhay. At hindi natin inaasahan. Kitang-kita naman talaga sa video na merong mga kasama sa rally na tinamaan, no? At meron pa nga na nabalita na parang nagpapahinga lang daw doon is nadamay pa, no? Tinamaan din ng bala, no? Kaya yung mga tao doon sa may bandang Mindiola ba yun? Doon sa may bandang Sogo is talagang nagkaroon ng komosyon. Talagang matinding komosyon yun. Matinding nangyari. 'Di ba? Hanggang sa nagkasunog doon, nagkasunugan ng mga motor doon, talagang yung emosyon ng mga tao doon is nilabas talaga nila. No? Eto, kumbaga, ang tagal din bago na ulit 'to, 'di ba? Kumbaga, nung panahon ni ERAP, 'di ba? Nung panahon ni ERAP, nung pinabababa siya, is nangyari din yung ganitong kaguluhan. Tapos napahinga. Correct me if I'm wrong, mga katunay, kung mayroon pang sumunod. Pero sa tingin ko, eto na naman eh. Ngayong panahon na naman to na ulit. Diba, hindi natin inaasahan. Kasi nung eleksyon dati, buong akala natin is magiging maayos ang Pilipinas, walang magiging problema eh. Kaso biglang pumasok yung mga ganitong klase na namang problema. Parang bumalik tayo sa una. Yun, kasi una, ang sabi nila, this will be dapat peaceful rally. Yes. Pero ayun na nga, may mga bumalagta na meron nang nagpaputok. It's not yet confirmed kung yung putok na yan ay galing ba ito sa gobyerno o galing ito sa mga civilian. No? Yan ang inaabangan ko eh. At the same time, lumalabas na rin ang mga artista na nagsisigaw. Ako, nauunawaan ko itong mga artista na ito na nagsisigaw, sobrang galit. Dahil nga sila yung mga pinakamalaking tax rin na ibinigay. Oo, laki ng binibigay niyan. Na yung mga tax na ibinigay nila, nibayad nila, ay kinurakot ng mga gobyernong ito. Hinahabol pa nga yan eh. Diba kung iisipin natin, Sir Donmar, diba? Kung babalikan natin ng panahon ni FPRRD, bakit natanggal yung ABS-CBN? Dahil nga daw, diba, nagkaroon ng kaso sa hindi pagbabayad ng tax. So tapos, di ba hinabol yun hanggang sa matanggal yung ABS-CBN. Nagkakalat-kalat na yung mga artist ng ABS-CBN. Tapos ganito lang yung mababalitaan nila na gusto nilang sumunod sa batas, gusto nilang sumunod sa patakaran. Tapos yung ibinabayad na buwis is gano'n naman pala ang nangyayari.
Biglang ngayon, ganyan ang nangyari. 'Di ba? Biglang, alam nyo na ako saan na. Ay, nako. Ang hirap banggitin. No, nakakainis talaga. Nakakainis talaga yung mga nangyari. Kasi kung isa tayo, 'di ba? Isa tayo sa nagbabayad ng buwis. Kung baga, apektado tayo dyan eh. Karapatan natin talagang magsalita, karapatan nating magalit, karapatan nating manggigil. Hindi nila pwedeng sabihin, bakit ka apektado? 'Di ba? Hindi pwedeng nila sabihin sa mga tao 'yun. Talagang ang unang-unang maapektuhan diyan is ang taong bayan. Dahil yung tax na 'yan, galing sa taong bayan 'yan. Yung mga sinesweldo nga ng mga tao sa gobyerno, galing sa taong bayan 'yan eh. Sino magpapasweldo sa mga taong gobyerno? Kundi ang taong bayan, 'di ba? Ganun 'yan. Hindi naman kasi yung mga nasa gobyerno, hindi naman negosyo 'yan eh. Hindi naman yung nagtayo sila ng negosyo tapos kikita tapos sweldohan nila yung mga tao. Hindi ganun 'yun. Kumbaga ang tao ang nagpapasweldo sa mga tao sa gobyerno. Kaya nga kung tutuusin eh, dapat mas malaki ang nakukuha ng mga tao kaysa sa kanila. Simple lang naman ang hinihingi ng mga tao, hindi naman pera eh. Yung maayos na pamumuno, yung pantay-pantay na pagtingin, yung talagang yung pangangailangan ng mga Pilipino is maibigay. Hindi naman yung luho ng Pilipino ah. Ibig ko sabihin yung pangangailangan na katulad na mga bilihin naman sana is maging maayos, maging mura, maging maayos ang pamamalakad ng gobyerno, mga ganun. Grabe, pati mga madre lumalabas kanina, no? At ako naman ay nakasubaybay lang ako sa cellphone. Kung sasabihin doon man, bakit wala ka doon sa Maynila? Actually, gustong-gusto ko na pumunta doon sa rally sa Luzon, sa Maynila, kahit nga kaso hindi ako nakapunta doon, no? Because of important matters. Sige, sabihin ko na nga. Hindi ako nakapunta kasi po buntis yung aking asawa. Okay? I hope na congratulations. Mauunawaan nyo. Yun, congratulations, Sir Don Mar. Siyempre, congrats. Okay. And I know some of you will always understand, no? Babawi ako. Pero ngayon, kaya nga nakasubaybay ako kanina. Marami kaming pinupuntahan pero nakasubaybay ako, no? Yun ang mga pag-uusapan natin at ire-react natin. Yung putukan, yung mga artistang naglabasan, at sa side naman ng gobyerno, sina John Vic Rimulya, doon ay parang nagpanic rin. Okay? May mga videos akong ipapakita sa inyo at magre-react po tayo. Okay? So, pero bago ang lahat, bago ko ipapakita yung mga videos na yan, help me po na i-like muna ha, at i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Go! Okay, like and share para... Ayan, syempre, plug ko na rin, no? Syempre, itong boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon ay nagmula kay Sir Don Mar TV. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Don Mar TV, mga katunay. Huwag niyong kalimutang mag-follow at mag-subscribe para maging updated kayo sa mga balita at mga vlogs, sa mga reactions ni Sir Don Mar. Yan, syempre, bisitahin nyo Don Mar TV. Pagpatuloy natin. Makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Yes. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? Yes. So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, thank you very much. Okay. Ang hindi ko ine-expect itong rally na ito ay yung merong putukan na naganap at meron pa talagang mga nasaktan. And I hope na yung pumalagta ay hindi totoo na na-confirm na merong nasawi. I hope lang hindi totoo ha. It's yet to be confirmed. Pero eto na yung nangyari kanina. Sabi ko sa sarili ko, eto... Meron. Sa video nakita ko may nasawi. Yung resulta sa isang irresponsableng leader. At walang iba yan kundi si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, heto na po yung gulo dahil sa liderato mo. Alam nyo, di binabaliwala ko na nga yung yung sabi ng mga dilawan na wag kayong mag-Marcos resign kasi si BP Sara ang magiging presidente. Alam naman natin yung mga dilaw, takot yan na Duterte ang maging presidente. Oo naman. But Bongbong Marcos, ito yung highlights na ito na
nagresulta po itong ganitong gulo sa Pilipinas dahil sa kind of leader mo. Hindi ka ba nahihiya? Oh, yun kasi kumbaga, ang laki ng naging pagkukulang ng presidente. Yung sinasabi kong pagkukulang, syempre hanap, ano naging pagkukulang ko? Ang naging pagkukulang niya kasi is yung nakonsinti niya yung mga taong umabuso sa paligid niya. Dun yun eh. Kumbaga nagbigay siya ng lubos na tiwala. No, hindi ko naman sinasabi ayokong isipin yung gaya ng iniisip ng iba sa Pangulo na kasabwat siya sa mga ganon na ginagawa. Ayoko hanggat maaari. No, hindi dahil sa pinagtatanggol ko yung Pangulo dito, no. Hindi sa pinagtatanggol ko, binibigyan lang din natin ng dahilan kasi ayun na nga yung iniisip ng mga tao. So, lagyan natin ng isa pang dahilan, 'di ba? Kumbaga masyado siyang naging pabaya. Naging pabaya siya sa mga taong nakaikot sa kanya. Kaya patuloy siyang sinamantala ng sinamantala. Masyado siyang nagbigay ng tiwala sa mga tao sa paligid niya na hindi mismo siya ang gagalaw. Yun ang naging problema. 'Di ba? Pero kung siya mismo ang gumalaw, siya mismo ang sumubaybay, wala sanang magiging problema. Hindi mangyayari to. 'Di ba? Yan ang problema, syempre. Lalong-lalo na pera ang involved dyan. Kung pera ang nagiging involved, lahat yan magbabago. No? Lahat yan pwede kang suwayin. Hindi ka susundin yan. Syempre, hindi mo naman sila nakikita eh. Kumbaga, pagpalagay natin, ngayon mo lang nakikita yung mga ginagawa nilang kamalian. Kasi naaapektuhan na yung mga tao, nararamdaman mo na siguro yung impact ng mga tao. You step down. Mag-resign ka na. Sa mga nagsasabi ay wag ipa-resign si Bongbong Marcos kasi si VP Sara ang maging presidente. Ang mga Duterte po, hindi po ganyan. I know kung mag-resign man si Bongbong Marcos, si VP Sara, hindi yan gahaman sa kapangyarihan na agad-agad yan papalit kay Bongbong Marcos. Oo. Sasabihin yan ni VP Sara, idaan natin sa eleksyon. Oo, baka. Meron akong kutob ha. Pwede ako magkamali pero sa binabasa ko sa mga ugali ng mga Duterte, gusto yan eleksyon. Especially na si VP Sara, irerespeto niya itong mga dilaw na ito na laging hinahanap ang confidential funds ni VP Sara. At saka parang si VP Sara kasi ayaw niya yung mauupo siya na may masasabi sa kanya. Na dahil lang naman napalitan niyang si, kumbaga natanggal lang yun eh. Tapos pinalit ka lang eh. Hindi ganun yun. Baka nga tama inisip ni Sir Don Mar. One of these days, mapahiya kayo kung ipapakita na ni VP Sara ang pruweba na wala siyang ginalaw dyan sa confidential funds. May araw rin kayong mahiya. Pero, I know si VP Sara, she will suggest na mag-eleksyon ulit. Hindi yan basta-basta. Oo, para maipakita niya talaga na kung ano talaga siya. Kasi minamaliit siya eh. Laro na si Gadon, minamaliit siya ni Gadon eh. Na kapag nag-eleksyon daw, hindi naman mananalo si BP Sara, sabi. Ang nagpanalo lang daw kay BP Sara, si BBM eh. Diba? Mas maganda talaga ganun. No, magkaalaman. Eleksyon. Dapat sa eleksyon. Kumbaga, kung mapapaba si Marcos, halimbawa lang ha. Baka mamaya nga, sinasabi ni Sir Don Mar, sabihin ni BP Sara, hindi ako uupo. Gawin na lang natin, mag-eleksyon tayo. Ngayon, kung sino yung iboto ng taong bayan, siguro, baka mamaya, ganun nga naman. Tama yung sinasabi ni Sir Don Mar. Diba? Bigyan niya ng pagkakataon yung mga gustong maupo bilang presidente. Kaso nga lang, syempre, pag nanalo si BP Sara, sorry na lang. Syempre, parang, kasi mas masarap maupo na yung mismong mga tao ang nagpaupo sa'yo. Sigurado ganun yung nasa isip ni BP Sara na sinasabi ni Sir Don Mar. No? Kumbaga, masarap maglingkod sa bayan na mismong taong bayan ang pumili sa'yo. Maganda nga yun, Sir Don Mar. Na lang kay Bongbong Marcos. Kaya ikaw, Bongbong Marcos, mag-resign ka na. Ito po yung pagiging irresponsible mo. Ito na yung resulta. Tingnan mo. Ayan yung Sogo. Ayan na. Yun ang nangyari sa Sogo kanina ha. Ito na pala yung ito pala yung pagkatapos ng pumutok. Ito, i-try natin yung sunod na video.
Yan. Gumilid kayo! Gumilid kayo! Gumilid kayo! Oh, tingnan mo, Bongbong Marcos, oh. Ito yung, May nagpapaputok. ano mo, liderato mo. Sabi daw dyan kasi may nag-utos na mag-open fire yung mga ano, no, hindi na natin binabanggit. Pero alam naman siguro ng mga katunay natin dito kung sino yung nachichismis na nag-utos na mag-open fire. Meron daw order na ganun. Na. Magaling ka na leader, Bongbong Marcos, hindi sana magkaganito ang Pilipinas eh. Pero tingnan nyo, may sumisigaw, may nagputukan, may mga nasaktan. Kasi galit na po ang taong bayan. Ayaw na po ng taong bayan na ikaw yung presidente. Yes. Bakit? Oo. Kasi pinsan mo Oo, ang oo. itinuturo nila na kurakot sa gobyerno. Oo, mismong mga kasama Pinsan mo. mo. Oo. Si Saldico, kaalyado ng pinsan mo. Kumbaga kung tutusin ang mga taong sumira sa kanya, no? Yung mga taong nasa paligid niya. Okay na sana yung mga dati, yung mga natanggal, yung mga umalis, yung nanalo siyang presidente, yung mga taong nakaikot sa kanya, sila Attorney Vic, si Attorney Trixie, 'di ba? Sila BP Sara. Okay eh. Kaso nga lang nung napalitan yung mga pumalit, ayun ang nagpalala eh. 'Di ba? Yan ang hirap eh. Pag nakikinig ka sa mga alitap-tap. Kaya nga ba? Mo, hindi ka ba nahihiya dyan? Kung meron kang delikadesa, Bongbong Marcos, mag-resign ka. Eto, oh, hindi ka ba nahihiya dito? Ang isinisigaw ng taong bayan, hustisya. Justisya. Hustisya sa mga pera ng kaba ng taong bayan na ninakaw, na mga nagamit lamang doon sa mga sports car ng mga buhaya. Oh, Kung tutusin mga katunay tayo may karapatan tayong kunin yung mga sports car nila eh. Hindi naman sa kanila yun eh. Di ba? Karoon tayong sports car. car eh. Ang ganda-ganda ng mga sports car nila eh. Di ba? Ang ganda-ganda ng kanilang mga bahay. Samantalang ang Pilipino, hirap. Oh, nagtataka ang mga Pilipino, bakit tayo mahirap? Na ang ating presidente, utang ng trilyon na pera, pero mahirap pa rin ang bansa. Bakit? Yun pala ay ninakaw. Kaya, hindi mo mabiblame ang taong bayan na ganito nakagalit ang taong bayan. Gumilid ka! Gumilid kayo! Ano? Di ba? Ito pa yung isang video. Baka sabihin nyo, isang video, marami ito, pero kinuha ko lang yung nakikita ko sa Facebook. Madami ito eh. Oh, ito pa. Alam mo, bagong taon eh, no? Ayan, nagkaputukan. Yan. Kung mapapansin mo, hindi na po mga matatanda, mga 40s or 30s ang nagrarally ha. Sabi pa nga, mamaya ipapakita ko yung sinabi ni John Vic na Mga bata. na itong mga galit. Kasi itong mga bata na ito, na-realize nila na ito yung future natin. Kung hindi tayo magalit, tayo ang apektado nito. Hindi, medyo klaruhin natin, no? Tama naman yung mga kabataan is pinaglalaban nila yung future nila. Kaso nga lang, yung iba dyan is hindi ako kumbinsido na yung future nila yung pinaglalaban nila. Para kasing yung iba dyan is nakikigulo na lang. Oh, Sir Don Mar, yung iba dyan nakikigulo na lang eh. Yung iba dyan may mga ganggang, yung mga nakikipag-riot sa kalsada, yung tipong ginawa nilang rayutan. Yung, siyempre, ang tagal na nilang gustong mag-riot ng legal eh. Ngayon, makakapag-riot tayo ng legal, kahit pulis, mararayot natin. Kita eh, nakikitang-kita ko eh, napag-aralan ko kasi ako, galing ako sa mga ganyan eh, mga riot-riot. Dati nung kabataan ko. Kaya alam ko yung galawan ng mga yan. Tapos sinasabi nga ng iba, mga NPA yan. Hindi malabo, malabo. Siguro sa iba, meron. Pero hindi ito eh. Itong mga kabataan na to, hindi ito eh. Parang ginulo lang nila yan eh. Parang gusto lang nilang sumali sa gulo. Yun lang yung hinihintay nila. Kasi kita mo naman yung Sogo, ninakawan pa. Diba? Hindi naman nila pwedeng sabihin yung ninakaw nila sa Sogo is pera ng taong bayan. Hindi pera ng taong bayan yung pera ng Sogo. Pera ng customer yun. Pera ng mga parokyano ng Sogo yun.
Di ba? Hindi galing sa buwis yun. Yung Sogo ang nagbabayad din ng buwis. Yung kinikita ng Sogo, galing yun sa mga parokyano nila. Hindi galing sa pera ng ano yun, hindi galing sa pera ng masa yun. Galing sa pera ng masa, yes, pero customer nila yun na nagpapakaligaya ron. Oh, yun ang mali. Dinama yung Sogo. Hindi natin pinagtatanggol yung Sogo rito. Pero isa yun, isang establishmento yun na mali ang ginawa nila. Wrong move. O kasi, alam naman natin, Oh. rally tayo ng rally, di ba? Yung mga rally noon, Oh. hindi nakisali yung mga bata kasi busy sa eskwela, kung ano-anong mga pinagka-busy ng mga bata, TikTok, sayaw, ganun. Oh. Pero, ngayon, sumasali na sila. Meaning to say, they are aware of the corruption na ginawa ng mga government officials na ito. May mga iba talagang kabataan dyan na aware. Gustong makiisa dyan. Pero talaga, yung iba dyan is gusto lang talagang manggulo. Hindi sila aware. Aware sila doon sa mapapakinabangan nila sa gulo na yan. Kaya nga sinasabi ko, hindi naman masamang mag-rally. Diba? Hindi masama na ilabas mo yung nararamdaman mo. Yung nararamdaman mo sa bansa natin na ginagawang pang-abuso. Galit nga tayo dahil inaabuso tayo eh. Ang pagkakamali nila, bakit inabuso naman nila yung mga establishmentong hindi naman nang aabuso ng tao? Gaya ng mga traffic light, yung mga traffic light, mga display sa Maynila, pinagsisisira. Ano bang kinalaman? Ano bang kinalaman ng mga display sa Maynila sa atraso sa mga Pilipino? Yung mga stoplight, ano bang kinalaman nila? Kasi pag-aari ng gobyerno yun. Huwag ganon. Diba? Kumbaga, pag-aari, yes, pag-aari ng gobyerno, pero yun, may naitutulong sa atin. Dapat ang pinerwisyo nila, no, hindi ako kumukontra sa mga nagrally. Hindi ako kontra dyan. Ako nga, gusto ko rin pumunta dyan eh. Gusto ko makiisa. Pero, siyempre, ang hindi ko lang nagustuhan, bakit yung mga inosente, yung mga walang kinalaman, yung mga bagay na walang kinalaman, eh nadamay pa. Hindi naman dapat ganun. Kung gusto nating ipakita yung galit natin, wag sa taong wala namang kinalaman, doon ipakita sa mga taong may kinalaman. Ibig sabihin, galit ka sa kaibigan mo. Tapos ang pagbubuntunan mo ng galit, kapatid mo, na wala namang ginagawa sa'yo. Diba? Na parang ganun. Galit na sila. At ito po'y aking ikinatakot kasi okay lang kung 30s, 40s na mga ages yung magrarally kasi medyo kalmado, marunong mag-control sa sarili na hindi hahantong sa violente na gawain. Pero itong mga batang ito, mga aggressive ito. Oh, agresibo nga rin. Hindi ko mabiblame itong mga bata na ito na magagalit dahil kayo rin mismo ang gobyerno ang nagpaalala nitong mga batang ito na sobrang korap na po kayo. Kayo po ang dahilan itong gobyernong Marcos. Noon, tahimik itong mga bata ito eh. Oo, tahimik sila. TikTok Kasi lang yan. Yung iba, ayaw makialam sa politika. Hindi sila interesado sa politika. Oo, ngayon, pero nung interesado nalaman na. nila na ninakaw ang pera ng kabanang taong bayan, yung flood control, ganon, kung ano-anong mga issues, they realize sila rin ang apektado nito in the near future. Oh. Diba? Kaya sila ngayon sumasali. Kaya ngayon na medyo aggressive itong mga rallyista na ito. Well, in fairness to the yung mga nagraraling mga yellow at yung mga DDS naman ay they can control. Di ko lang alam itong mga batang itong mga nagrarally. Sa tingin ko walang kulay ini-present nila. Galit lang yung mga bata yung mga Gen Z. Galit lang talaga sila. Oh. Ito, tingnan nyo.
sa totoo lang, wala akong galit sa mga pulis. Kasi nauunawaan ko rin yung mga pulis. Papatupad lang sila ng trabaho nila eh. Trabaho nila rin Oo. na protektahan ang Malacanang, protektahan ang gobyerno kasi mandato yan nila eh. Oo. Walang kasalanan ng mga pulis dito. Kaya sabi ko sa inyo, kayong mga rallyista, wag naman sana ninyong masyadong idiin rin ang mga pulis kasi Oo, kawawa naman yung mga pulis eh. Wala, sa totoo lang wala din naman kinalaman yung mga pulis dyan eh. Wala naman silang magagawa eh. Ano lang din eh, trabaho lang din nila yun eh. Siyempre may mga pamilya yan. 'Di ba? Kahit minsan yung mga pulis, alam natin minsan yung iba dyan, is gustong-gusto na talaga nila siguro ding ipaglaban yung mga nangyayari ngayon. Wala naman silang magawa. 'Di ba? Pero kapag may nagsimula dyan, may mga katulad ng martial law, 'di ba? May mga nagkaisa yung mga pulis, sundalo, 'di ba? Siguro pag may nagsimula, pero sa ngayon siguro malabo pa. Hindi pa kasi ganun katindi. Kumbaga yung nangyaring rally nitong nakaraan lang is hindi pa ganun katulad ng mga people power dati. Oo. Nagrarally rin, okay? Kaya nga meron ngang nagsasabi doon ng mga pulis na wag niyo naman kaming isali, wag niyo naman kaming saktan kasi po trabaho lang namin ito. Oo. Pagalitan nyo yung mga buhaya sa gobyerno. Huwag kami. Tama naman yung. Pero kung puprotektahan namin ang daan patungong Malacanang, sana maunawaan ninyo. May mga pamilya rin ito na galit rin sa gobyerno. Pero wala silang magawa eh. Mandato kasi yan ng mga kapulisan. Ayun, natatay natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun ng video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Donmar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.